Pero sabi mo nga sa katabi mo, masaya kung andito ka, masaya kung makita ka in Jesus' name. Tsaka at the same time pala na bumagsak kasi itong ilaw natin dito. So kailangang paltan. Walang nag-report sa akin kaya hindi tayo nakabili agad. Pero kagabi. So pag may mga ganong insidente, so sabihin nyo agad sa amin para talagang makakakilos tayo agad. Okay? So ayun, yun yung natin. Sige, pray na muna tayo ulit. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami sa araw na to na binigay niyo po sa amin upang kami po ay patuloy, Panginoon, na makapag-aral lang yung mga salita. And salamat, Panginoon, dahil this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na plano mo, Panginoon, na pagpalain kami, Panginoon, at kalooban mo na mabago kami. Sorry rin po sa mga bagay po, Panginoon, na mga pagkukulang namin at sa lahat po, Panginoon, ng mga kasalanan po, Panginoon, na nagawa po namin. Sorry po, Panginoon, sa mga bagay na nakakasakit, Panginoon, sa iyo. And I pray, Panginoon, na tulungan mo po kami, Panginoon, na bumawi, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya thank you so much, Lord God. Patuloy, Panginoon, na gawin mo po kaming responsive and receptive to your word. At patuloy, Panginoon, na hinihiling po namin na palakasin niyo po ang aming lupang katawan at maging ang aming mga espiritu at kaluluwa. Kaya thank you very much. Pagpalain mo rin po ang Kids Church, Panginoon, sa kabila at lahat po ng mga bago po namin, Panginoon, at mga matatagal na, Panginoon. Kaya thank you so much, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na purit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, we welcome ulit natin, ayan, si Jomel. Ayan, si Praise God. Ayan. So, siya po ay friend po ni Carl. So, si Jomel ay daddy na rin. Kaya next in line na si Carl. Joke lang, baka totohanin. Ayan. So, tapos, ayun nga, Happy Father's Day sa mga tatay nyo sa bahay o kung nasan man sila. At sana kagaya nga ng mga nanay, di ba, batiin natin sila. Meron akong nabasa na isang sermon. Sinasabi niya doon na pag daw Mother's Day, kala mo daw grabing makataas daw sa mga nanay. Kala mo mga superhero, talagang mga Darna and Wonder Woman. Pag daw Father's Day, tapos ang i-message pag Mother's Day, panay mga kagandahan, katangian, pag Mother's Day. Tapos daw pag Father's Day, ang i-message tsaka isa-sermon, yung mga kakulangan ng tatay, yung mga failure ng tatay, parang ganon. Pero ang pinaka-good news nga daw na maririnig ng mga tatay ngayon is kung gaano daw po ka-importante ang mga nanay, ganon din daw po kayong mga tatay. Oh, amen. And hindi po kayo asungot sa bahay. Huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi ng asawa nyo tsaka anak nyo. Kayo po ay blessing po sa bahay. High blood lang po sila minsan, kaya nila nasasabi yun. Pero kayo po ay blessing. And isa nga po dyan, syempre, ang mga katatayan po natin dito, di ba? Especially kay Papa, kay Tito Arnel. Social Arnel. Tito Arnel, ayan. Si Adrian, sayang, di ba? Hindi nakaabot. Si Ison, tsaka si Miko. Tsaka si Jomel, di ba? Alam natin kung gaano po ka-talented ang mga yan. Di ba? Kung gaano po karami ang mga kakayahan po nila. And ganon din po si Papa. Kung si Mama po nakatulong po na sobrang katuwang ko po siya noon sa church, ganon din po si Papa. Siya po ang Iron Man ng buhay po namin. Talaga namang Iron Man na Spider-Man pa. Di ba? Bakit? Kasi nung ginawa niya nga po yung magdaong, di ba? Na-amaze po sila. Kasi tumutuloy-tuloy kung saan si Papa, di ba? And yun nga po, magmula talaga NHA pa lang, ang dami niya na pong ginagawa hanggang dito talaga. Pag may mga, kumbaga, gusot, pag may mga dapat kumpunuhin, talagang si Papa yung unang-una nating tinatawag. Siyempre, bukod kay Lord, una po siyang tinatawag. And siyempre, kay Tito Arnel, di ba, talented po niyan ni Tito Arnel. Talaga namang sasayaw pa lang. Ang galing niya pong mag-drive. Di ba? Every time po na nagda-drive po siya sa amin, we feel secure. Kala mo lagi nagda-drive. Kaya yun po, talagang thankful po tayo sa lahat ng mga katatayan natin dito. At sa mga syempre, nagsisimula pa lang dyan, ayan, sila Miko, sila John Paul, sila Ison, and at the same time, Adrian. Ayan, so, binabati ko po kayo ng Happy Father's Day. And also kay Jomel nga. And
regarding Father's Day, kahapon kasi nandun ako sa Maglaya. Sinelebrate namin yung Father's Day ni Bishop. Tapos, meron doon, nakatabi ko kasi si Pastor Mon, tapos meron siyang kinuwento, nung pag-attend niya daw ng ABCI, meron doon pastor silang kinuha bilang speaker. Tapos itong pastor na to, nagkwento tungkol sa anak niya. Kasi parang during that time na nagsisimula siyang magpastor, wala daw talaga siyang kapera-pera nun. Tapos kasi doon sa parang village ata nila, meron doon swimming pool na hindi ko alam kung mali ako ng rinig kay Pastor Mon o 3 weeks yon na meron daw doon swimming pool, pinapaliguan ng anak niya, lagi doon naliligo yung anak niya. Ngayon, it so happen na yung swimming pool, every 3 weeks lang pinapaltan yung tubig. Tas ang pagkarinig ko nga kahapon, 3 years daw, every 3 years pinapaltan yung tubig. Kanina, pinifigure out ko, grabe naman kung 3 years. Kaya siguro, ang dinig ko nun, ang ibig sabihin ni Pastor Mon, 3 weeks. Ngayon, dahil naliligo yung anak doon ng pastor, yung parang nagkaroon siya ng boils sa likod, parang siya, yung parang lumobo-lobo, tas ang dami daw talaga. Ngayon, dinala sa ospital. Ngayon, pagdala sa ospital, sinabi nung doktor na kailangan daw yun, putukin, tsaka basta may something daw na gagawin doon. Ngayon, tinanong nung pastor, nung tatay, magkano, kung kumbaga dadaan sa procedure. Ngayon sabi, sir, ano po yan? Kapag walang, yung parang painless, 5,000. Ngayon, kung tawag doon, yung parang walang anesthesia ba tawag doon? Yung mararamdaman yung sakit, 300 lang po. Laking lungkot niya, tsaka naiiyak siya, kasi ang pera niya lang, 1,000. Kaya sabi niya dun sa asawa niya, paano to? 1,000 lang yung pera ko dito. 1,000 lang pera natin. Tapos sinabi niya rin sa anak niya, anak, paano yan? Pero naiiyak siya, 1,000 lang yung dala ko dito. Pero sabi nung anak, sige tayo, doon na lang po tayo sa tigti 300. Ang ginawa nung magtatay, punta sa ospital. Tapos ang ginawa nung doktor, yun nga, kumuha nung parang sinusunog siya, parang pangsunog, tapos at the same time merong parang needle na para maputok yung kung ano man yung nasa likod na yon. Sabi sa inyo, habang ginagawa yung procedure na yon, hawak daw ng pastor yung anak hindi umiiyak, pero yung tatay iyak ng iyak. Talagang habang sinusunog yon. Tapos ang sinasabi ng pastor na yon, dun niya daw na appreciate na tawag doon, ganun daw pala yung pagmamahal ng tatay ng Diyos sa atin. Kasi tinanong niya yung anak niya, sabi niya, anak, ba't ganun nung habang ginagawa yun, yung pinuputok yung mo sa likod, hindi ka umiiyak? Sagot ng anak, kasi tatay, hawak mo yung kamay ko. And napaalalahanan siya ng sinabi ng Panginoon doon sa Isaiah, na I will hold you with my righteous right hand, di ba? Na ganun daw pala kaimportante sa mga tatay na hawakan yung anak. Kasi yung anak, nafe-feel nila na secure sila, na safe sila, na matapang sila. Diba? Kaya sa mga tatay natin dyan, diba, talagang, yung parang maging, rin kayo, yung matouch sa anak, lagi nyong hawakan, diba? Talagang i-comfort nyo sila, i-encourage nyo. And diba, nung nakaraan na may mga preaching si Ate Mer, sinasabi talaga doon na kapag wala ang tatay, yung anak nagiging insecure o kaya naman nagiging malungkutin, di ba? Tapos, mostly sa mga tao sa kulungan, bakit daw sila nakulong? Mostly sa kanila, walang tatay. Di ba? Kaya ganun kahalaga na merong tatay talaga. Pero syempre, kanina pa naman sinasabi, pastoral prayer pa lang, tsaka worship, na, di ba? Kapag wala tayong tatay, yung Heavenly Father, yung magiging tatay natin. Amen? Amen. So, yun yung pinaka sinasabi doon. Tapos, ano pa bang sasabihin ko? So, yun, mamaya, sa naman natin, sa swimming, ngayon, wag nyo munang isipin. Diba? Parang there is a time for everything. Ang isipin natin ngayon, yung mensahe ng Panginoon, and at the same time, mamaya, magpa-thank you tayo kay Lord sa lahat po ng mga, ibabaptize. Naka-live ba tayo? Yan, welcome din po pala sa ating mga naka-live po natin.
So sa mga naka-live, paki-share po ang ating live para po mas marami pa pong makapakinig. And at the same time, mag-comment po kayo ng amen para po masunod natin ang algorithm ng Facebook kung ano mang algorithm nila. Ayan. So, ngayon, ano nga bang sasabihin ko? Ayan, nung nakaraan kasi, nagbabasa ako ng libro ni Charles Spurgeon regarding heaven. Tapos, meron akong nabasa lang. Sige, flash na natin yung title. Nabasa ko yung term na si Lord daw, He is a redeemer of friendship, tapos restorer of relationship. Kaya parang bigla akong na-excite, tsaka nabuhayan yung puso ko after kong mabasa to. Kasi sabi ko, parang praise God kasi ganun si Lord. Diba? Hindi lang siya tatay, hindi lang siya provider, siya pala ay redeemer of friendship din and restorer of relationship. Nasabi nga daw, pagdating natin ng langit, ang mga magkakaibigan daw doon ay mag-walk, diba? Maglalakad daw ng hawak-hawak kamay. Waso siya. Diba? So, imagine niyo yun na ang mga magkakaibigan daw pala, pagdating sa langit, talagang ngayon, corny sa atin, di ba? Pero pagdating daw pala sa langit, we will walk hand in hand, di ba? Talagang maghahawak kamay tayo dun sa langit. Tapos nabanggit niya kasi doon sa preaching niya, na lahat ng mga argumento natin dito sa lupa, lahat ng mga conflict natin, mga problema, pagdating daw sa langit, wala na lahat ng yon. Diba? Dito lang may mga problema, dito lang may mga pagtatalo, may mga conflict, pero pagdating ng araw, pagdating natin sa langit, wala na yung mga yon. And for honest to goodness, ako din bilang pastor, minsan hirap din ako dyan, lalong-lalo na ako na rin, magtatawag tayo ng unity, magtatawag tayo ng parang pagbati-bati. Alam niyo kung bakit? Kasi you are from different families, di ba? Sa iba't iba kayong probinsya nang galing, kung meron kayong mga probinsya, at may iba't iba kayong background. Pero ang galing ng Panginoon, bakit? Kasi every time na pinag-uusapan natin siya, ano nangyayari? Nag-unite tayo. Di ba? Nagkakaisa tayo, and at the same time, nawawala yung mga differences natin. Pero pansinin nyo, kapag nag-usap-usap tayo, when it comes sa pagkakaiba natin, mga preference natin, mga fast food na gusto natin, di ba? Mga favorite nating mga kainin, dyan na magkakaroon ng iba-iba. Kaya magkakaroon ng conflict, magkakaroon ng mga pag-aaway-away, magkakaroon ng iba't ibang perspective, tsaka mga views. Pero pag si Jesus na yung pinag-uusapan, nagiging united tayo. And alam niyo, ako, yun nga din yung na-appreciate ko kahapon. And alam ko, nabanggit naman ni Pastora Marion, di ba, sa preaching niya bago siya mag-preach, na may nangyari talaga sa kanilang pamilya. Pero ang galing, di ba, every time na sineselebrate yung Father's Day, di ba, iniisip natin, pwede pala na magsama-sama ulit. Bakit? Kasi ang goal, ang mata na kanino, nandun sa tatay, na kay Bishop. Diba? So, pwede pala na magsama-sama. And alam nyo, ganun din pala sa mga anak ng Diyos. Sa mga Pentecostal, Charismatic, Catholic, diba? Baptist, Presbyterian, Wesleyan, kung ano-anong brand ng Christian, pwede palang magsama-sama yan kapag ang pinag-usapan ay si Jesus. Kaya doon ko nakita na, okay, kaya pala possible na na magkaisa tayo sa langit. Kasi bakit? Ang katangian ng Panginoon is He is the Redeemer of friendship and Restorer of relationship. Natatawa lang kasi ko dun sa preaching ni Robert Slardon na sabi niya, alam nyo, tayo mga Kristiyano, dapat hindi na tayo nag-aaway-away. Kasi intindihin nyo na nga lang daw ang bawat mga magulang, di ba? Kunwari, sabihin natin kay Tita Lori, may ibang katangian talaga si Dexter na hindi makikita kay Dave. May ibang katangian si Boninay na hindi makikita kay Jempoy. Empoy. Saan galing yung Jempoy? Empoy. Di ba? Sa anak pa lang, nagkakaiba-iba na. Sabi ni Robert Slardon, ganun din daw sa mga Kristiyano. Di ba? May mga anak na mga tahimik lang, di ba? Mga poker face, yun yung mga Baptist. Di ba? Yung talagang pag nagpuri Di ba? May mga anak naman na ang iingay din. Dito pa lang sa church, di ba? Kitang-kita na yan. Ang iingay. Sila naman yung mga Pentecostal. Di ba? Kaya doon natin makikita na, okay, kaya pala.
Kaya pala, pagdating ng araw, magkakaisa pa rin yan. Bakit? Pagkakaisahin pa rin tayo ni Jesus. Amen? Kaya sa mensahe na to, ituturo ng Panginoon how can we restore? Diba? Friendship, tsaka mga relationship na nasira at nawasak. Diba? And yun nga, ako talaga, parang lagi kong naiisip, minsan, imposible to talaga sa tao. Pero, posible talaga sa Diyos. Honestly, nung mga nakaraan talaga, nahirapan ako na mag-pray. Sabi ko, hindi to pwede. Kailangan mabalik talaga ako sa tamang pagpe-pray ko. Kailangan kapag nagsimba ko, mapupuspos talaga ako. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako na magpatawad, tulungan mo akong kalimutan ng lahat. And salamat sa Panginoon kasi nung pinag-pray ko yon, tapos talagang nakinig ako ng preaching about doon. Sabi ko, praise God, nawawala talaga. Kaya dito ko nakita na posible ang lahat. Diba? Kapag mananalangin ka, tsaka kapag magbabasa ka ng Bible, diba? Meron talagang deliverance every time you pray, tsaka pag nagbabasa ka ng Bible. Amen? Ibang-iba dito sa kwento na to, sa introduction natin. Kasi may isang truck driver, ang nagda-drive siya, hating gabi na. Ngayon, itong driver na to, pagod na, tsaka gutom na. Kaya nag-stop siya sa, parang sabihin natin convenience store, tapos parang 7-Eleven, gano'n. Basta kapihan. Tapos, sa pagpunta niya doon, di-order siya ng sandwich niya, ng burger, tapos ng kape, ng kape niya. Tapos ngayon, nung binigay na sa kanya ng waitress yung order niya, biglang may mga parang nagmomotor na dumating doon. Mga siga. Pagdating doon sa table niya, binalibag nung isa yung kanyang table. Tapos, yung isa naman, inagaw sa kanya yung burger niya, yung sandwich. Diba? Tapos kinain na ganun. Tapos yung isa, kinuha yung kape, tapos kumuha pa ng French fries. Tapos yung parang ginaganon-ganon pa siya. Aangal ka? Ha? Aangal ka? Tahimik lang siya, hindi siya umiimik. Ngayon, pumunta siya sa cashier, punta siya doon sa waitress, kuha siya ng pera, binayaran niya. Maya-maya, siguro may sukli pa siya, hinabol siya ng babae. Ngayon yung babae, hindi na niya nahabol, siguro ang bilis kasi. Ngayon, sabi ng mga lalaki, nung tatlo na gangster, sabi niya doon sa waitress, bakla yun no, hindi naganti. Wala, hindi umiimik, hindi totoong lalaki yun. Sabi ng waitress, hindi ko lang alam. Hindi ko alam kung bakla siya. Ang alam ko lang, hindi siya marunong mag-drive. Kasi meron 3 motor doon, durog na. Kasi sinagasaan niya. Diba? Parang sa isip-isip natin, yung truck driver na yon, grabe ang galit niya, diba? Hindi niya dinaan doon sa restaurant, dinaan niya doon sa yung pagdaan doon sa kanya sa kontrabida, diba? Doon sa 3 motor niya. Kaya nakabawi pala siya kahit nagbayad siya doon, diba? And minsan, most of the time, alam niyo, ganun tayong mga Kristiyano din. Hindi lang natin sinasabi, pero sa loob-loob natin, gusto nating sagasaan lahat ng bahay ng kaaway natin, di ba? Gusto natin i-bulldoze yung kanyang mga gamit, di ba? Kasi ganun po tayo natataminan, di ba, ng sama ng loob. Pero ngayong hapon na ito, di ba, iaano natin yan. Pag-aaralan natin, paanong nire-redeem ang friendship tsaka nire-restore. And sabi nga, sa buong mundo, ang dami daw talaga niyan na nabobroken. Broken family, broken marriage, broken relationship, broken friendship, may mga nagfe-friendship over. Pero noon kasi hindi yan uso. Ngayon lang nagkaroon ng uso yung mga term na yan. Yung mga friendship over, unfriend, block, di ba? Nung panahon namin, hindi uso yan. Pag kaibigan mo talaga. Di ba? For life. Ngayon lang nagkaroon ng mga ganyan na, may natatapos pala yung kaibigan. Ang mundo lang ang nagturo sa inyo niyan. Di ba? Pero yun nga po, ang sinasabi dito, it takes humility para ma-restore ang lahat ng yan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, kailangan mong maging humble para ma-restore. Ayan, di ba? So kanina, sinasabi ko nga sa inyo, hindi lang dito yan. Hindi lang sa mga kaibigan, kahit sa pamilya nangyayari yan. 'Di ba? Mag-asawa, hindi na nag-uusap,
mga magkapatid, hindi na nag-iimikan, di ba? Nagbabatuhan ng remote, nagbabatuhan ng sabaw, di ba? Ganyan sila sa bahay nila. Kumbaga parang ganon sila magturingan. Pero paano nga ba natin i-restore yung mga ganon? So pag-aralan natin, wag na tayong magmatagal pa. Number 1, ano ba ang causes ng broken relationship? Ano ang cause ng broken relationship? Pwedeng ito daw ay direct, indirect, material, or personal. Una, itong sinasabi na unkind words spoken. Di ba? Kaya nabobroken yung relationship natin dahil sa mga nasasabi nating mali. Di ba? Nakukutya natin, nalalait natin, nachichismis natin, nasasabihan natin ng mali. Pangalawa, wounding actions. Kaya tayo nagkakaroon ng broken relationship kasi sa mga actions, sa mga pananakit, and at the same time sa mga nagawa natin. Kaya merong preaching din si Perry Stone, ang ginamit niya doon ay tungkol sa pag-iingat sa pagsasalita. Kasi nga naman daw, kapag nagsasalita ang mga tao, di ba, it can create wound, yung sugat na matagal, di ba, na maghilom. Minsan, parang ikaw kung gugustuhin mo, ayoko naman talaga maramdaman tong sama ng loob na to eh. 1 week na nararamdaman ko pa rin, pero ganun pala kasi, kasakit, di ba, kahit joke lang yan, kahit my day lang yan, kahit post lang yan ng isang tao, masakit talaga. Kaya nga it takes time, talagang it takes yung prayer talaga bago ma-heal lahat ng yon. Kaya nga 'di ba may mga kasabihan tayo na sana sinapak mo na lang ako bago imbis na minura mo ko. 'Di ba? Dapat 'di ba yung parang dapat nagsuntukan na lang tayo kaysa nagsalitaan tayo ng ganyan. Kasi pag words daw malalim. 'Di ba? Kapag naman pwedeng kasi yan, i-betadine, ganyan. Pero mali pa rin daw 'yon pag sampal 10 years daw bago makalimutan. Totoo 'yon, 10 years bago makalimutan. Kaya kapag naging nanay ka o tatay ka, huwag mo sasampalin anak mo, 'di ba? Sa lang, 'di ba? Sa puwet lang. Hahampasin mo lang siya, papaluin, pero huwag sasampalin kasi 10 years bago makalimutan. And then pangatlo, misunderstanding. 'Di ba? Ay, hindi ka pala kasi akala ko yun ang pagkakaintindi ko. Di ba? Sabi kasi niya, ganyan. Ayan, misunderstanding. Lalong-lalo na kapag, kunwari, pasa-pasa na ng kwento, di ba? Pasa-pasa na ng mga, opinion. Yan. Letter D, good things undone. Bakit daw nagkakaroon ng broken relationship? May mga bagay kasi na dapat ginagawa natin, pero hindi natin ginawa. Di ba? Kaya naman, para di ba? Para ma-restore tayo, alisin natin 'yan. Kailangan kung may pinapagawa sa iyo si Lord, gawin mo na agad right away. Okay? So ngayon, what are some preliminary steps in restoring relationships? Kung gusto niyo na ma-restore ang friendship tsaka relationship, ano yung mga hakbang na dapat gawin? Una, sabi nga diyan, realize you were reconciled to God through Jesus. Diba? Dapat ma-realize mo 'yan na ikaw nga pinagbati ka, 'di ba, ng Diyos, at ikaw tsaka ang Diyos nagbati, 'di ba, through Jesus. And ganun din, 'di ba, sa kapwa. Gusto ng Panginoon na pagbatiin kayo. Okay? Kaya nga sabi ng Romans 5 verse 10, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayon mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Diba? So, dyan mo makikita na bati na tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Diba? Kasi, mahalaga sa Diyos ang relationship. Pangalawa, realize how important relationships are to God. Diba? Gaano ka-importante ba ang relasyon sa Diyos? Napaka-importante. Nabobroken ang Diyos, nabobroken heart siya, every time na nabobroken din ang pamilya. Every time na may naghihiwalay na mag-asawa, kaya nga God hates divorce. Di ba? Na hindi alam ng ating mga senador at kongreso. Hello? Huwag niyo po kaming ire-report. Pero yun nga, hindi nila alam yan. Kaya pasa lang ng pasa ng pasa. Di ba? Pero God hates divorce talaga. Matindi. Kaya lang pinermit ng Diyos yan kasi antigas ng ulo ng mga tao. Pero hanggat maaari, ayaw ng Diyos na may naghihiwalay kasi importante sa kanya. Kung si Eva at Adan nga, nirestore niya eh.
Di ba? Hindi niya ginawa, yung parang ginagawa natin sa scratch. Pag mali tayo, hindi niya ginanon si Eva at Adan. Nilukot niya yung muka. Hindi. Di ba? Minsan lang, ikaw lang, gusto mo lang gawin yun sa katabi mo, yung lukutin yung muka. Pero si Lord hindi. Bakit? Kasi, anong nangyari? Binigyan niya ng yung parang covering. Sila Eva at Adan, di ba? Kumbaga, yung siya na mismo ang nagkatay ng tupa. Di ba? Kaya naman, sabi nga, may mga nagtatanong, di ba, sa Bible School, ligtas po ba si Eva at Adan? Anong sagot doon? Yan, pwede. Bakit? Kasi nagkatay si Lord, di ba? May dugong dumanak, di ba? Sabi doon, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. May blood na dumanak, di ba? And possible nga kasi na yung pag-offer ni Abel, tinuro yun ni Eva at Adan, di ba? Na alam mo kaya kami na kasi may ganyan, di ba? So yan, alam niyo na yon, basahin niyo na lang. Ayan, ganon, di ba? Kaya napaka-importante sa Diyos ng relasyon. Pangatlo, realize how important relationships are to you. Gaano ba ka-importante ang relasyon mo? Diba? Kaya, halimbawa, kayong mag-asawa, pag minsan nag-aaway kayo, tas parang feeling nyo maghihiwalay na kayo, imagine niyo talagang isipin, gaano ba ka-importante tong relasyon natin? Gaano ka-importante sa'yo tong pamilya natin? Ngayon, kapag na-realize mo kasi yan, hindi ka magdidesisyon na maghiwalay agad. Bakit? Kasi importante sa'yo eh. Diba? O kunwari, may mga pinag-uusap-usap kayo dito. Kunwari, LG leader. Kunwari, si Rachel, may pinag-uusap-usap niya. Siya. Kasi hindi una muna niyang sasabihin, gusto niya bang magbate? Anong gusto niyong outcome nito? Diba? Hindi po. Doon na lang po siya. North Pole na lang siya. South Pole ako. Diba? Pag ganon, wag nang mag-i-spend ng time si Rachel na kausapin. Ayaw naman palang magbati eh. Kaya yung mga pinagbabati, dapat may purpose din yan. Opo, gusto ko pong magbati kami, kaya nga po, tinawag po namin kayo. Diba? O ganon. May possible na magbati yun. Pero kung wala. Okay? Huwag nang ng time, mag-spend ng time. Huwag mo na ilibre sa McDo. Diba? Hindi rin pala magbabati. Okay? Ganon yon. And realize, reconciliation to man must precede worship of God. Napaka-importante kasi nun. Nasabi ng Diyos, bago ka mag-worship kasi, batiin mo kaaway mo. Diba? Kaya sa tuwing nagsisimba tayo, ilan kaya dito ang tanggap ng Diyos, ilan ang rejected? Bakit? Kasi, I worship you. Diba? Yung parang, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal yung kapwa mo, invalid yan. Diba? Hindi yan totoo. Hipokrito ang tawag dyan. Diba? Pagkukunwari. Diba? Kasi ang gusto ng Diyos, mahal mo siya, at the same time, mahal mo rin yung kapwa mo. Wala kang kagalit. Diba? Kaya peke lang lahat ng ginagawa mo every time na may kagalit ka rin pala. Sabi nga, if you are, kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos, at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid at tsaka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Okay, malinaw? Kaya every time na may ganyan, dapat makipagbati muna. Next, refuse to allow broken relationships in your life. Sabi dyan, do all you can to restore. Diba? Kapag mahalaga sa'yo ang relationship, gagawin mo talaga lahat para ma-restore. Diba? Lalo ka, kung ikaw may kasalanan, sorry na talaga, hindi ko na ulitin. Diba? At pag nangako kang hindi mo ulitin, wag mo talagang ulitin. Di ba? Kasi kapag inulit mo na naman yan, ako naman. Di ba? Amen. Amen. Okay, tapos do all you can to restore. Ibig sabihin, gagawin mo ang lahat. Yan talagang magbibigay ka ng peace offering, aayusin mo buhay mo. Hindi yung maghihingi ka ng sorry, ikaw pagalit. Sorry na. Ikaw kasi. Di ba? Ganun ba mag-sorry? Di ba? Sino sa inyo ganun mag-sorry? Sige na, ito na nilibre ka na nga eh. Ito resibo Diba? Yung parang may mga ganun, yung sinusumbat pa natin. And also, remember, it doesn't matter who is at fault. Ito, sa mga gustong mag-matured na Kristiyano, ganito pala mag-deal dyan. Kung sino man ang mali, it doesn't matter. Diba? Kung we are humble enough
ang kailangan natin, reconciling spirit pa rin. Tayo pa rin talaga. Ang mag-pray na, Lord, magkaayos po kami. Hindi yung, ang yabang natin, siya may mali. Siya lumapit sa akin. Siya ang sumuyo. Siya ang magbigay ng peace offering. Gusto ko 5 box ng pizza. At kapag hindi Pizza Hut yan, di ko tatanggapin. Di ba? Kapag may mga, wala. Di ba? Remember, it doesn't matter who is at fault. Yan. Hindi mahalaga sino ang mali. Okay? Pero again, sa mga, tinitake note to para gamitin dun sa nagkasala sa kanila, nagkakamali ka rin, ha? Kasi, ang sinasabi ko dito, yung talagang nagsisisi, yung gusto mong magkabati kayo. Di ba? Yung sincere. Hindi yung, minsan kasi may ganon, eto, to be honest, may mga ganon, yung ginagamit yung preaching ko pa, ang ginagamit talaga, para magsabi, di ba, sabi ni pastor, patawarin daw, di ka mapagpatawad, kaya impyerno ka, di ba, hindi mo ako pinapatawad, di ba, talagang gagamitin pa yung yung salita ko, di ba, kaya minsan, kaya yun yung kumbaga parang, doon, kaya nung nakaraan sabi ko, nag-uusap-usap kami ng nasa OBS. Ay, sige, wag na. wag na. Okay. Ayun. Kasi, parang sabi ko, hindi, tutuloy ko na. Nakakapag-block ba dito? Sabi ko, kasi kung makikinig lang to para ibalik sa akin lahat ng salita ko, wag na siyang mag-OBS. I-remove na. Di ba? Yun. Every time na kinakausap ako ni Ate Mer, parang ako yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Yung parang, hindi, dapat magpatawad ka. Ganyan. Okay. Diba? Ganun. Kaya, personally, I thank God na ganun yung kanyang, katangian. Diba? Na mahaba ang pasensya niya. Hindi ko alam kung kung hanggang kailan ba tong pasensya mo. Saan ba matatapos to? Parang ganun. Pero, ayun nga, hindi ko alam, baka minana niya kay Bishop Paul, di ba, na talagang hindi siya lumalaban. Parang ganon. Pero, kung sa aming dalawa talaga, parang feeling ko ang lalaban ako Parang ganon. Kaya pag may mga ganon, natatawa pa ako kasi, ewan ko kung ginagamit ba ng demonyo yon para i-remind ako. Kasi, nung time na, nag-my day si Ninya ng picture ko, tsaka picture ni Gerald, nag-comment yung kanyang katrabaho. It so happen na yung katrabaho niya, classmate ko nung second year. Sabi niya, kilala mo si Hemler? Sabi niya, opo, pastor po siya, ganyan. Natatawa ko dyan kasi classmate ko yan nung second year high school. Naalala niya, kwento ko, Nash, nagbabatuhan sila ng upuan ng classmate ko. Sabi ko, naungkat pa yan, nakakaya naman. Talagang, parang naisip ko, oo nga, nung second year nga pala, ang kwento ko lang kila Aaron, nanuntok lang ako, yung pala, binato ko rin ng upuan yung classmate ko. Kaya tinatanong ni niya kung ano po dahilan, ganyan. Pero sabi niya, pero pastor na po yun, binago na po siya ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Praise God. Ayan. Kasi kung hindi pa, pwedeng pulpito yung ibato ko ngayon di ba? Di ba? Parang pero yun nga, thankful ako kay Lord kasi may word of God. Parang ganon. Tsaka, yun. And also, sabi nga dyan, sabi ni Voltaire, a long dispute means that both parties are wrong. Yan. Kaya ganun pala, kapag daw tumatagal ang conflict, tumatagal ang away, ibig sabihin lang, parehas may mali. Diba? Pero kaya nga, diba kapag talagang, halimbawa, may matured na kahit isa dyan, mag-aayos yan. Diba? Pero kapag halimbawa, immature pa parehas, pag mali pa parehas, tatagal talaga yan. Diba? Yan ang sabi ni Voltaire. Ayan. Pero nung nakaraan nandun ako sa SM Cinema, tapos nagre-revival. Sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, kapag nag-anniversary kami, talaga move on kaming lahat. Talagang kailangan namin talaga ng ng Holy Spirit mo, ng presensya mo. Kasi doon ko napatunayan, nung lumabas ako sa SM, talagang as in parang bagong-bago talaga. Hindi SM Cinema, nagsine ako doon kay Robert Clancy po. Ayan, so nung nag-revival. Okay, nung basta kumilos si Lord noon sa buhay ko, kaya praise God. And sabi nga, humble yourself and do something about it. Ano pa daw ang gagawin? Dapat
i-humble natin ang mga sarili natin at gumawa tayo ng something, di ba? Sabi nga ng Matthew 18:3-4, dito nyo ma-appreciate to. Sabi, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung hindi kayo magbago at maging tulad ng maliliit na bata, hindi kayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa tulad ng batang ito, ang siyang pinakadakila sa lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya kapag nagpakabata ka daw, di ba, yung parang nagpaka-humble ka, na ikaw yung magre-reconcile unang-una, ikaw talaga ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Kaya yan, sinabi talaga ng Panginoon yan para sa mga feeling nila, ang tatanda na nila. Ito ang problema kasi sa mga matatanda, makinig sa lahat ng mga matatanda. Ewan ko bakit ganun ang mga matatanda. Kala mo kung sino matatalino, kala mo kung sinong mga marurunong na. Diba? Na habang tumatanda sila, mas mahirap sa kanilang magpatawad. Mas mahirap sa kanilang mag-forget ng mga bagay-bagay. Diba? Gaya na nga lang nung sinasabi ko sa lola ko, diba? Na ganun yung salita niya na kahit magpantay yung paa ko sa hukay, hindi ko papatawarin yan. And kung matanda na po kayo at kung ganun pa rin ang inyong mga prinsipyo sa buhay, mag-repent at magsisi po kayo. 'Di ba? Kahit kahit nga sila mama, sila papa, sabi ko kapag tayo nag-ano tayo ng mga sama ng loob, sino ang sa Panginoon, mag-a-account? Tayo rin. Kaya lahat tayo dito magbago, lahat tayo magsisi. 'Di ba? Tsaka dito talaga sa church natin, ang kiniklaim natin dito, walang matanda. Lahat po dito may childlike faith. 'Di ba? Lahat po dito merong mga kumbaga parang repentant heart. Hindi yung ang yayabang, 'di ba? Nakala mo kung sino, 'di ba? Nung nakaraan meron akong mga parang prinsipyo sa buhay. Na sabi ko, parang opo, matanda po kayo, pero pastor po ako. Sabi ko, may pinag-aralan po ako, ganyan. Tapos kung ilalaban ko yung authority ko, kaya naman. Pero sabi ko, kahit sa mga matatanda, sinasabi ko po sa kanila na pag ako po, nagsasubmit po ako sa inyo. Kahit kumbaga kahit minsan parang pagkatao ko na yung inaano nyo, okay, nagbabaw ako sa inyo. Pero this time, sinasabi ko sa inyo, makinig naman kayo, parang ganon. Kaya sabi ko, kaya dito, parang malinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos, tatayuan ko to. Diba? Na kapag hindi ka parang bata, nag-asal bata, diba, na magpapaka-humble ka, talagang i-admit mo na may kasalanan ka rin, hindi para sa'yo ang kaharian ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos, makipot na daan siya. And para dumaan ka doon, you must humble yourself. Hindi ka mayabang, hindi ka hambog, hindi ka mapagmataas. Nakala mo kung sino ka, tsaka akala mo, wala kang kasalanan. Kaya, all of us, di ba, must repent. Amen? Natouch lang ako dun sa sinabi ni Pastora Prot. Sabi niya, nung nag-opening prayer daw ako sa SM Cinema, sabi niya, parang kaya kong gawa ng ganito si Hem, parang siya, parang mala Robert Clancy na rin siya. Sabi ko, sige, I claim it in Jesus' name. Parang ganun. Kasi di ba pag si Robert Clancy, pero parang feeling ko wala pa ako sa kalingkingan eh. Di ba? Kumbaga pag kasing nagsasalita siya, di ba, parang gusto mo nang umiyak, gusto mo nang mag-repent sa kasalanan mo kasi talagang i-convict ka ng banal na spirito. Talagang i-expose yung kasalanan mo. Kaya ganun, tsaka nung nakaraan, sabi ko nga kay Ate Mer, na-miss kong magganon ka, yung mag-GC ka, yung mag-send ka sa GC, kasi minsan, parang siguro na rin siya na yung parang hinayaan niya na lang. Pero nami-miss ko rin kasi yung mga ganon niya. Yung parang pag-feeling niya kasi hindi na prayerful yung church, hindi na tayo parang alerto, di ba nagbababala siya. Yun, parang nag-chat siya na we need to pray. And ako, ganon din yung nararamdaman ko ngayon, na kung gusto nyong sumaya tayo, talagang manalangin tayong lahat. Diba? Actually, nahihirapan akong sundan yung message niya nung prayer meeting. Kasi ang ganda talaga. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo, na minsan yun lang pala talaga ang kulang sa atin. Kulang tayo sa presensya ng Diyos, kulang tayo sa prayer, diba? Diba? Kapag umaapaw na o mas namamayagpag kasi yung issue, kailangan natin talaga ng prayer. Diba? Nang sa gayon, mawala lahat ng yan. And meron nga akong na pakinggan na preaching noon, na ang issue daw na hindi pinapansin at focus
ang mga tao sa presensya ng ng Diyos, it will die soon. Mamamatay yung issue na yon. Pero kapag ikaw panay issue ka, yun talaga ang mamag-magnify sa buhay mo. Pero again, kung gusto mong sumaya, kung gusto mong ma-restore ng Panginoon, ibalik mo yung pagpe-pray mo tsaka yung importansya ng Panginoon sa buhay mo. Manalangin ka. Manalangin tayo. Amen? Amen. And kaya naman, ito nakakatuwa rin to, yung tungkol sa pag-shine ng shoes. Meron kasi sa Atlanta, sa Atlanta airport noon, meron doon isang black man, isang negro, na, wag kayong tumawa pag sinasabi kong negro, negro talaga tawag sa kanila. Yan. Meron doon isang black man na nagsashine ng sapatos sa mga white man, sa mga kano, sa mga mapuputi. Ngayon, edi itong ang pangalan niya ay si Brennan. Pumunta siya doon sa nagpupunas ng sapatos. Ngayon, parang nung pinupunasan nung black man yung sapatos niya, parang hinihipo daw siya ni Lord, na bigyan daw siya ng malaking bayad, tapos bigyan din siya ng tip, and at the same time, i-reverse yung ginagawa, na pagkatapos niyang i-shine yung shoes ng white man, di ba? Siya naman daw yung gumawa nun. And ang galing kasi surprisingly, sabi sabi nung white man, sa kanya, dun sa black man, sabi niya, pagkatapos nito, upo ka. Ako naman ang gagawa niya. Daw, yung parang umatras, yung black man, sabi niya, hindi niyo po kailangan gawin yan. Ako po yung may trabaho nito, ganyan-ganyan. Pero dahil nagpumilit, ayan nga, si Brennan, nilagay niya yung sapatos niya, tapos unti-unti niyang pinunasan, unti-unti niyang sinashine. Tapos maya-maya, habang ginagawa niya yon, as he looked dun sa black man, tumutulo na yung luha ng black man. Tapos sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kasi ngayon lang nagkaroon ng white man na gumawa nito sa akin. Parang magmula daw nun, kumbaga nakaramdam yung black man ng pagtanggap. 'Di ba? Galing dun sa white man. Na which is, noon kasi 'di ba, ang tindi ng labanan ng mga yan. White man versus black man, 'di ba? Kaya may tinatawag tayong Black Lives Matter, 'di ba? Kasi kapag black ka, grabe yung panghahamak sa'yo noon, 'di ba? Pero dahil lang doon sa ginawa ng lalaki, ay naging maayos 'yon, 'di ba? And pangatlo, what are the biblical ways to restore broken relationship? Yan. Una, ito, may sinasabi muna dito, when the offender isn't saved, kapag yung offender o yung gumawa sa'yo ay hindi ligtas. Yan. Hindi naman daw ibig sabihin nun, hindi ko na ilagay dyan, magpapabugbog ka na palagi. Okay? Ang ibig sabihin nun, magfo-forbid ka sa retaliation. Ibig sabihin, hindi ka gaganti. Diba? Hindi ka maghahanap ng justice, diba? Hindi mo hahayaan na manalo yung evil. Pangatlo, sabi dito, don't retaliate. Diba? Gayahin daw natin si Jesus na tumahimik lang. And pang-apat, sabi nga dito, Jesus goes on to say our convenience and possessions less important than relationship. Diba? Nailagay ko ba dyan yung verse ng Matthew 5? Ayan, sabi dyan, narinig nyo na sinabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Kung ihabla ka ng sino man at kunin ang iyong damit, ibigay mo na rin pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng isang sundalo, ang dala niya ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. And bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Kung totoosin, di ba, parang dyan pa lang, parang pinapatay ka na. Di ba, parang pinapatay na yung prinsipyo mo na, sinampal na nga ako, ibibigay ko pa yung kabila. Ninakawan na nga ako, ibibigay ko pa yung isa ko. Di ba? Parang yung kunwari yung example nga ni Pastor Bong Saking, di ba, dun sa church nila, yung nang snatch daw ng cellphone. Snatcher! Wait lang, ito yung charger. Sabi yung ganun. Parang na-snatchan ka na, ibibigay mo pa yung charger. Di ba? Ganun daw yung sinasabi dyan. Na kapag ginawan ka ng masama, gawan mo pa rin ng mabuti.
'Di ba? Ang term ni Mira, patayin mo sa kabutihan, 'di ba? Patayin mo sa kabaitan. And yun yung sinasabi talaga ng Panginoon. Actually, kaya nga sabi ni George Mueller, ito rin isa rin tong God's General. Sabi, there was a day when I died. Utterly died to George Mueller and his opinions, his preferences, and his taste and his will. Sabi, I died to the world, to its approval and its censure. I died to the approval or the blame of even my brethren and friends. And since then, I have studied only to show myself approved unto God. Kaya yan yung sinasabi na die to self talaga. Tapos nung nasa family church nga kami, nung Sabado, hindi ko alam kung nasa-sense ba yun ni Pastor Robert, pero nagre-rebuke siya ng mga people-pleasing spirit. Parang ganon. Sabi, yung people-pleasing spirit daw, it must stop. Dapat daw tigilan na. Parang ganon. Iniisip ko, sabi ko, ilan kaya kaming ganon? Yung parang ilan kaya kami dito na nire-rebuke ng ganon? Kasi ako rin parang kailangan, yung iba naman sa part ko, parang namatay na. Pero halimbawa sa akin din, minsan nabubuhay kasi yung ganon. Yung parang gusto mong i-please yung lahat. Pero yun nga, I came to conclusion na hindi lahat ng tao mapi-please mo. Kaya you must die dun sa bagay na yun. Sa kagaya ng nangyari kay George Mueller, di ba? At saka kung halimbawa gumaganti ka pa nga, di ba? Kailangan mamatay nung tao na yon na gumaganti. Okay? O ngayon naman, kapag daw believer din, paano kapag Christian din, yung nakaaway, o kaya naka-offend? Yan. Merong quotation dito, sabi dito, the mark of community or true biblical unity is not the absence of conflict, but the presence of a reconciling spirit. Kaya ganun, talagang, kunwari, sa LG, sa mga grupo, sa kumpanya, sa mga magkakaklase, hindi talaga may iwasan yung mga conflict. Pero, paano mawawala yon? Kailangan magkaroon ng reconciling spirit ang lahat. Di ba? Yung lahat, mahilig makipagbati. Amen? Amen? Amen. Di ba? Kaya yun yung sinasabi dito. Kaya ano yung mga dapat nating gawin? Una, overlook minor offenses. Yan, feeling ko mas magaling magturo nito si Ate Mer. Kasi mandami niyang nasabi dito tungkol sa mga minor offenses noon. Sabi doon, kapag alam mo namang minor offense naman, i-overlook mo na. Di ba? Parang yung hayaan mo na, parang ganon. Di ba? Uyaan mo na, nagbibiro lang patawarin mo na. Parang ganon. Ngayon lang na late yan. Okay na yun, huwag mo nang huwag ka na magtampo. Diba? Yun ang ibig sabihin ng overlook minor offenses. Na kung minsan, hindi mo na kailangang seryosohin yung mga bagay-bagay. Kasi mas, ang sinasabi ng Panginoon sa'yo ngayon, magpatawad ka agad. Diba? Kagaya ng mga sinasabi sa verse na to, yung Proverbs 17 verse 9, kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang inyong samahan. Tingnan niyo yun? Sabi, ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang inyong pagkakaibigan. Diba? So, sa lahat ng ungkat, diba? Ano ka ba? Pinaglihi ka ba sa sa pala? Ayan. Diba? So, wag na nating ungkatin. Proverbs 12:16. Sabi, ang hangal ay madaling magalit kapag iniinsulto. Ngunit, ang taong may karunungan ay hindi pinapansin ang pang-iinsulto sa kanya. Diba? Pangit! Pangit ka rin. Di ba? Ano sabi doon? Ang hangal daw ay madaling magalit. Diba? Pero pag hindi ka hangal, pangit! God bless. Di ba? Kaya, sino kayo dyan? Hangal o yung merong karunungan? Di ba? So, mamili kayo. Next naman, Proverbs 19:11. Kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka. At kung pinapatawad mo ang nagkasala sa'yo, makakapagdulot ito ng karangalan sa'yo. Galing, no? Honor pala yon. Kapag mapagpatawad ka, yan dapat ang binibigyan ng honor. Di ba? Binibigyan dapat ng parangalya. Itong tao na to ang pinakamapagpatawad. Charan! Di ba? Hindi yung, may honor na pero daming kasamaan ng loob. Lumalaki na yung ilong sa sobrang galit. Di ba? Kaya yan. Tapos yun nga, kung marunong ka daw, mahinahon ka. Hindi ka daw agad-agad nagagalit. Di ba? Nagpapadala. Di ba? Di ba? Sumasabog na. Okay?
And sabi ng 1 Peter 4:8, sabi dyan, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sabihin siya ng 3 beses, tapat. Yan, sabi, kasi bakit? Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Amen? Yan, halimbawa si Althea, kapag nagkaroon siya ng asawa, pag hindi pa dumating si Lord, di ba? Kailangan maging ano niya na yon, di ba? Parang yung habit niya na magpatawad, ganun din si Gabi. Pero nawa dumating na si Lord. Ayan, para ano. Yan, kasi kapag kapag mahal mo, yan, love covers multitude of sins, di ba? Pero again, wag nating gawing lisensya. Pangalawa, confront those things you cannot just overlook. O ngayon, hindi mo ma-overlook. Okay? Hindi mo kaya. E di i-confront mo na. Bakit? Kasi nasa Bible naman yon. Sabi ng Matthew 18:15-17, maganda nga yun, di ba? Yung mga naghaharap-harap, yung mga nag-uusap-usap, di ba? Yung nag-open forum. Natatawa kasi ko dun sa post nung yung parang, yung nag-open forum sa classmate mo, tapos sabay, lahat pala ikaw yung problema. Grabe naman yun. Diba? Kaya yun. Kasi nasa Bible yan. Pero tatandaan nyo, pag open forum ng mundo, magulo yun. Pero pag sa Diyos, sa mga maka-Diyos na pag Christian, ayan, nasusolusyonan yan. Di ba? Lalo na kapag may referee, di ba? May taga-awat. Wait lang. Di ba? Yung may mga verse na alam. Kasi kapag walang verse na alam, wala. Sabi dyan, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Okay? Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. 1-to-1 daw. Di ba? Si Tin, Lona, halika nga dito. May sasabihin ako sa iyo. Yan. 1-to-1. Sabi dyan, pag magpapanumbalik. Pangalawa, 16. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya, hindi taga-barangay. Para ang lahat ng pag-uusapan nyo ay mapapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. Kasi nagkakaklaruhan na, ay hindi yan yung ganyan, hindi ganyan yung sinabi niya. Ito talaga ganun ba? Akala ko kasi, ako yun. Diba? hindi yan ganyan. Diba? Yung parang napapatotohanan tuloy. Merong witness, di ba? Hindi siya ang kumuha ng lechon mo. Di ba? Siya. Di ba? Kumbaga parang, kaya mahalaga na merong 2 o 3. 18. Next. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam na ito sa iglesia. Ito yung syempre nakakahiya na. Ito yung iniiwasan natin. Na kapag hindi kasi nakinig, ipapaalam na sa lahat. 'Di ba? Yung parang gano'n yun. Yung parang naalala ko dati, merong ganong case. Talagang nilagay sa Facebook. Kasi ang tindi na kasi talaga ng ginagawa, Facebook to Facebook na. Parang nagkakalat na sa Facebook. Kaya parang wala na silang magagawa kundi i-post din. Parang sinasabi nila yung parang Jose Manalo is no longer part of this church, ganyan. Kaya man ang mga claims niya, ganyan, i-disregard nyo para mga ganon. Talagang pinapaalam na sa iglesia. And pakinggan nyo yung mga sinasabi ni Paul sa mga letter niya, pinapangalanan niya talaga. Sinasabi niya, mag-ingat kayo sa ganyang tao, di ba? Inano ako niyan, masama ang ginawa sa akin yan. Binabala, tsaka sa mga churches siya, nagsusulat. So, ibig sabihin, possible pala yung mga ganon. Kaya, dito, ang lesson, yung mag-ayos tayo ng buhay, and at the same time, yung wag natin hayaan na umabot pa sa ganon. Sabi, at kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring niyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Ibig sabihin nun, isang masamang tao. Diba? Kapag yun nga, hindi siya nakinig sa nasundan nyo, una, 1-to-1 muna, tapos pangalawa, life group to share, sama ka nga muna sa amin. Diba? Tapos pag hindi pa nakinig, sa buong church na. Okay? May kilala akong pastor na ganyan. Siya talaga yung taga-paalis. Pero ako, parang nung bata pa ako, Ayan, nung bata pa ako noon,
parang tingin ko sa kanya, hero siya. Kasi kung hindi niya gagawin yon, madadamage talaga yung iba. Parang ganon. Kaya, yun yung parang para sa akin, hindi siya, yung tingin ng mga iba, masama siya kasi siya yung nagpapaalis. Pero para sa akin, parang rightful lang yun. Kasi kung hindi niya gagawin, wala. Parang ganon. Kaya nga nung mga nakaraan, sino ba yung nagsabi sa akin, yung bait nga sa church natin, hindi nang gaganyan di ba? Parang lumayas ka dito, tapos sasabihin sa pulpito, ito, mag-ingat kayo sa taong to, ganyan. Hanggat maaari, gusto nating maayos. Di ba? And sabi naman dito, if you cannot overlook, sabi, and forgive, then you must confront. Di ba? Kaya sa isang church nga, meron daw isang babae, yung anak niya, sinampal sa kids church. Nagalit yung nanay, parang ganon. Anong nangyari? Nag-usap silang dalawa. Pero praise God, ang ending nga nung na yon, ng pag-uusap, na reconcile, na ganon. Kumbaga parang nagpaliwanagan sila na, kasi yung anak mo, ganyan. Pero yun, nagsorihan sila. Okay? Pero in Jesus' name, walang ganyan sa kids church. Okay. Pero yun nga, di ba, na-restore sila. And then pangatlo, when we have been wrong and can't get justice through church channels, drop it. Ayan. So, naintindihan niyo ba yung pangungusap? Kapag daw tayo ay namali, di ba? Nagawan daw tayo ng mali. Tapos hindi ka nakakuha ng hustisya through church channels. Ibig sabihin nun, drop it. Ibig sabihin, let go and let God. Hayaan mo na. Di ba? Kasi sabi nga dito, ito talagang nai-imagine ko si Paul talagang sinasabi to Sabi niya, kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niya ito sa barangay o sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos? Dapat dalhin niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos. Hindi niyo ba alam na sa mga huling araw, tayong mga banal ang hahatol sa mga tao sa mundo? That's the reason why hindi tayo nagpapabarangay. Sabi, at kung kayo ang hahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hatulan ang maliliit na bagay na yan? Verse 3, hindi nyo ba alam na tayo ang hahatol sa mga anghel? At kung kaya nating gawin ito, mas lalo kaya ninyong ayusin ang mga alitan sa buhay na ito. Verse 4, kaya kung mayroon kayong mga alitan, bakit dinadala pa nyo ito sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Mahiya naman kayo. Grabe. Mahiya naman kayo. Wala na ba talagang marurunong sa inyo na may kakayahang umayos na mga alitan na mga mananampalataya? Verse 6, ang nangyayari, nagdedemandahan ang magkakapatid sa Panginoon at sa harapan pa ng mga hindi mananampalataya. 7, kayo mismo ang talo sa pagkakaroon nyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ang mga gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Grabe po, no? Parang kung tutuusin, grabe, tiisin na lang. Diba? Pero, yun talaga yung sinasabi ng Bible. Kasi ang Diyos, marunong siya. Diba? Alam niya kung ano yung pwedeng gawin, tsaka kayang gawin. And sabi nga, if you do all the right things and use all the right channels, there is no guarantee you will get a resolution of the problem. Minsan, may mga pagkakataon talaga hindi pa rin masusolusyonan. Pero tingnan niyo yung sinabi sa Colossians 3:13. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Diba? Na magpatawad pa rin tayo. Sabi, don't nag and complain, drop it and go on with life. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magpatuloy ka lang. Sabi, don't nag or harp on it. Sabi, we have to learn to live with some things we cannot change. May time, hindi natin talaga mababago, kaya we will let go and let God. Sabi, you don't have to agree in order to reconcile. Sabi, you may agree to disagree, but the relationship is reconciled in spite of the disagreement in this one area. May mga pagkakataon na may bagay na hindi tayo pag-aagrihan, pero pwede naman tayong mag-reconcile. Okay? Pang-apat, forgive those who ask. Yan, Matthew 18:21-22. Sabi, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ibig sabihin, walang katapusan.
Tas yung kwento nga dito ako na-amaze, parang cherry pie Pikachu yung niya, yung kwento niya. Kasi si Pastor Heis, sabi nyo nga Heis, si Pastor Heis, nung nasa middle 40s na siya, ay mahal na mahal ng kanyang congregation. Tapos faithful siya sa Diyos at sa kanyang pamilya. Napaka-successful ng kanyang ministry. Tapos yung kanyang church ay nag-grow talaga. Ngayon, sa kalagitnaan ng pag-grow ng church na yon, biglang merong hindi inaasahang pangyayari. Bakit? Ang isang rumor ang umikot sa buong church na si pastor daw ay may kalaguyo. Yan. Na si Miss Morrow, isang school teacher, ay nakita na magkasama sila dun sa bahay. 'Di ba? And nagulat na lang sila na si Miss Morrow ay nawala. Sinasabi sa kanya na meron daw personal reasons. At yung dalawa, si Pastor Heis at si Miss Morrow ay nagkaroon ng affair. Pero alam nyo ba, si Pastor Heis ay ang totoo, inosente siya. Wala talaga siyang ginawa. Pero alam nyo ba, yung scandal na kumalat na ay hindi na mabura sa isip ng mga tao. Alam nyo, ang rumor, ang dulot ng rumor na yon sa buhay ni Pastor, ilang taon siya na yung effectiveness niya as a pastor ay humina. Hindi na siya pinapaniwalaan ng church niya. Kapag daw nagpipreach siya, hirap na hirap siya. It was difficult. Bakit? Kasi kinakailangan niyang i-endure yung rejection ng mga tao, yung mga mukha ng mga tao, yung mistreatment sa kanya at misunderstanding caused by the false rumor. At matinding-matindi pa nito, naapektuhan daw nito ang kanyang anak na teenager pa noon at ang kanyang asawa. Kasi syempre, muntik nang maniwala yung kanyang asawa. And after 10 years, nung graduate na ng college ang kanyang anak, biglang nagkaroon ng parang turn around. Bakit? Kasi isang araw, merong kumatok sa bahay ni Pastor Heis, siya si Brother McLean. Sabi nyo nga McLean. Ayan, McLean ha. Ngayon, edi pagbukas niya ng pinto, sabi ni Pastor Heis, "Uy, ang tagal kitang nakita, halos," sabi ni McLean, "halos 8 taon na po." Sabi niya gano'n. "Kamusta ka? Sige, tuloy ka. Sabi ni McLean, "Ay, hindi na po ko, magtatagal. Minuto lang po yung gusto ko pong hingiin sa inyo. And sa minuto pong yon, meron po akong sasabihin at ipapaliwanag." And alam nyo ang pinaliwanag ni McLean? Sabi niya, alam nyo po yung tungkol sa scandal, tungkol po sa rumor na kumalat po sa church. Ako po yung may dahilan noon. Tapos, nung time na yon na nagtapat yung si McLean, halos, pinipigil daw ni Pastor Heis yung kanyang kamay. Kasi parang masusuntok na, tapos teary-eyed na siya. Parang, halos 10 years. Nasira ako sa congregation ko dahil lang sa'yo. Tapos, edi nagpaliwanag siya. Bakit mo ginawa yon? Nagpaliwanag siya. Sabi niya, noon kasi, kapag merong mga programa ang church, ako yung tinatanong. Kapag merong mga bagong gawain, sa akin muna sinasangguni. Pero magmula nung dumating ka dun sa church, hindi na nila ako pinansin. Na-overcome ako ng selos sa'yo. Kaya nagawa ko yung bagay na yon. Pero ngayong araw na to, humihingi ako ng kapatawaran. Pero alam nyo, habang tinitingnan daw ni Pastor Heis si McLean, parang alam nyo yun, tumanda daw yung itsura. Parang na-stress tsaka na-depress dahil dun sa nangyari. Pero alam nyo ba ang nakaka-surprise na nangyari? Ang ginawa ni Pastor Heis, niyakap na lang siya, tapos sinabi niya, tapos na yon, pinapatawad kita. Diba? Kaya parang napaka-amazing, diba? Ng kwento na to na galing siya sa libro ng The Courage to Begin Again ni Ron Lee Davis, 'di ba? Na parang kung isipin mo sino kaya ang kaya, 'di ba, na makagawa nun sa atin, 'di ba? Na kumbaga parang ganun yung ginawa tapos ilang taon, 'di ba? Pero patatawarin mo lang din ng ganun, 'di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, sa pamamagitan ni Lord, kaya mo. Okay. Ayan. Panglima, ayan, forgive those who don't ask.
Yan, patawarin mo rin kahit hindi humihingi ng tawad. Sabi nga, kung pinapatawad nyo ang mga taong nagkasala sa'yo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Diba? Kaya yun pala ang doon, sinasabi doon, na gawin pa rin, patawarin natin kahit hindi mag-sorry. Kasi alam nyo, ang grudge, talagang ikaw ang sisingilin din yan. Parang may kwento nga dito sa nag-divorce na mag-asawa, sabi dyan, no, most will never ask, but you must forgive or bitterness will poison you. Kagaya ng sa isang mag-asawa na naghiwalay, tinanggap na lang nung lalaki na naghiwalay sila kasi bitter na siya. Pero alam nyo ba, nagsasuffer siya monthly kasi automatically nakakaltasan ng sweldo yung kanyang ATM, yung kanyang nakakaltasan ng pera, yung kanyang sweldo automatically. Bakit? Dahil pumayag siya na maghiwalay sila. Kung hindi sana niya ginawa yon, kung talagang nagtimpi pa siya, kung nirestore niya ang kanyang pamilya, hindi mangyayari yon, di ba? Nahirap siya, tapos kailangan niya pang sustentuhan. And another naman, yung parang may isang diborsyado naman na lalaki, ngayon naghiwalay sila ng kanyang ex-wife, tapos nung dumating na yung hatian ng property, alam niya ang ginawa ng lalaki na to, sa sobrang bitter niya, kumuha siya ng isang chainsaw, tapos yung literal na bahay niya, chainsaw niya talaga. Magmula, yung talagang hinati niya. Parang sa part niya, hati pala tayo hinati niya. Kaya walang napakinabangan, 'di ba, yung mag-asawa. Ang ibig sabihin nito, every time na may bitterness tayo, may mga grudge, 'di ba? Tayo ang napopoison. Kaya naman, you must forgive. Sabi, forgiveness doesn't mean forgetting, but it means not bringing it up or holding it against the person. Meron namang mag-asawa, ito makinig kayo, mag-asawa humarap sa counseling, tapos sinasabi ng counselor, anong problema nyo? Anong maitutulong ko sa inyo? Sinabi, ito po yung current na parang issue namin, ganyan-ganyan kasi ganito, ganyan. Pero yung asawang lalaki, inuungkat pa rin ang inuungkat, yung nagawa niyang yung parang pag-a-adultery ng babae. Tapos sinabi ng babae, alam niyo po, sir, hindi talaga kami maayos kasi sa tuwing nagkakaroon kami ng problema, yung sinori ko ng kasalanan ko noon, ang lagi niyang inuungkat. And sabi nga dito, kapag ganun daw pala tayo sa mga relationship natin, sino sa inyo yung ganun? Yung parang, ang pinag-awayan lang ngayon, labahin, inungkat mo pa yung 10 years. 'Di ba? Parang kapag ganun, hindi pala talaga mag-aayos. Kaya sa mga mag-aasawa dyan at mga mag-aasawa pa lang, ganun pala yun. Na kapag nagsorry na yung tao sa'yo, wag mo nang ungkatin yung nakaraan pa niyang kasalanan. Meron din yung sinasabi si Robert Slardon na kapag daw ikaw, totoo kang mag-repent ng kasalanan mo, di ba? Walang sino man, ang tao man o demonyo, ang pwedeng magpaalala sa'yo ng kasalanan mo. Bakit? Kasi God forgives, di ba? Pinatawad tayo ng Panginoon as far as the east is from the west, so far, He removed our transgression from us. And then next naman, sabi nga dyan, confess when you are at fault. Nilagay ko ba yung verse? Nilagay ko. Sabi dyan, next natin. Sabi, kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mong mahinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kaya, yun yung sinasabi natin. And sabi dito, avoid using if. Next natin. But or maybe in confession of guilt. Sa lahat ng mga magsasorry, wag nyo na daw sabihin yung if. Yung halimbawa, if I did something, I'm sorry. Diba? Sige, kung meron ako nagawang kasalanan sa'yo, sorry na. Diba? Baliwala yun. Kasi meron talaga. Diba? Kapag nag-sorry ka, sorry talaga. Sunod naman, I shouldn't have got mad but you made me. Diba? Hindi naman talaga ako magagalit pero ginalit mo ko. Diba? Pag nag-sorry ka, wag mo nang sabihin yon. And sabi, maybe I shouldn't have done that. Diba? Dapat siguro, hindi ko na lang sinabi yon. Diba? Kasi lahat ng yan, ginawa yon. Lahat ng yan, hindi sincere, insincere. Diba? And sabi ng Proverbs 28:13, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito, tatalikdan at kahahabagan ka ng Diyos. Diba? Ano pa ba?
And sa Bible, meron sinasabi doon na si Apostle Paul mismo, nagsasabi siya sa mga church people na magbati na sila. Ito sabi, nakikiusap ako kina Judea at Syntyche na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong kasama sa pangangaral, na tulungan mo ang mga babaeng ito, sapagkat katulong ko sila sa pagpapalaganap ng magandang balita, kasama ni na Clement at ng iba ko pang kamanggagawa na mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi kung totoosin, di ba, nakasulat na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Tapos kung gusto natin mas lalo pang maging kagamit-gamit kay Lord, sabi ni Paul dyan, magbati ang mga dapat magbati. Sino sa inyo nakaranas ng ganun? Yung mag-outreach kayo ng buong grupo, tapos dahil may kagalit ka, tayo maglaro, hayaan mo sila. Di ba? O ikaw lang may lugaw, ikaw lang, hayaan mo sila. Yung parang nadadama yung mga paglilingkod. Di ba? Yung kunwari, pag nagtatamborin ka, ayaw mo lumingon dito kasi andito yung kaaway mo. Dito ka lang nagtatamborin, di ba? So, damay lahat. Kaya, sinasabi ni Paul dyan na magbati na kayo. Nakikiusap ako kina Judea at Syntyche. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbati na kayo. Ayan. Pero, yun nga, amen. Bati-bati naman na. And, sa conclusion, ito na po ang conclusion natin. Sabi, tatandaan natin, relationships are important. Sabi, they are important to God and His kingdom, and they are important to our spiritual and emotional health. Makinig na makinig. Tahabaan ko pa to kapag hindi kayo nakinig. Sabi, God does not allow to discard relationship that don't make us happy like disposable things. Diba? Hindi tayo disposable. Sabi, we are not permitted to use relationships and then dispose them and go find another. Sabi, we are required to reconcile the relationship if at all possible. Diba? And ito yung mga practical na dapat daw natin gawin kapag nakikipagbati tayo. Una, pray first. Manalangin muna. Okay? Bago kayo mag-usap. Pangalawa, go first. Ano ibig sabihin? Ikaw na yung mauna na pumunta. Go first. Kung sa'yo, binababa ng Panginoon na makipag-ayos ka, go first. Pangalawa, think about them. Ano ibig sabihin nun? Huwag lang yung side mo ang isipin mo. Side din nila. Yung pinakita ni Teacher Grace na nag-preach siya, yung tingin ng isa 6, yung tingin ng isa 9. Kasi yan, depende sa mga perspective, sa prinsipyo, sa view ng buhay. Na inis ka kasi dito, hindi mo alam, meron pala siya. Diba? Yung pala, hindi mo alam, ganito pala yung nararanasan niya. Diba? And sabi, admit you did it too. Diba? Mag-admit ka na may kasalanan ka rin. Diba? So, lalo-lalo na sa mga naghihiwalay nga daw, hindi pwedeng isa lang yung may kasalanan. Yung isa rin meron. Diba? Go after the problem. Ibig sabihin, yung problema lang ang pag-usapan nyo. Diba? Hindi na yung nakaraan, yung past pa. Cooperate. Ibig sabihin nito, talaga namang yung parang pag nag-sorry sa'yo, di mag-respond ka rin. Sige din, sorry na din, ganyan-ganyan. Diba? And next, try to get back together and not get even. Diba? Parang kagaya ng mag-asawa, nagpa-practice lang naman. Diba? Sige, magpa-practice na ako na mahalin ka. Diba? Kunwari, diba? Yung ginagawa niya kasi right thing to do, tama naman kasi. Pero as long na ginagawa niya, sinusubuan niya yung asawa niya, sige na nga, ganyan-ganyan. Pero sa loob-loob niya, galit pa rin ako sa'yo, ganyan. Pero dahil unti-unti niyang ginagawa yung right thing to do, natutunan niya na ulit na mahalin. Diba? Kaya nga daw, love is sweeter the second time around. Diba? Yung parang pag tinry ulit, diba? Kaya may mga movie na one more chance, second chance, diba? At kung ano-anong chance. Kasi pag ginawa mo naman yun, diba? Parang, halimbawa, hindi mo feel nang umiti. Pero dahil right thing to do yung umiti, ngitian mo. Bati na tayo, diba? Ganun pa rin. Diba? Kaya minsan may mga nagsasabi sa akin, kinakamayan ako ni pastor pero pilit. Kasi yun ang panglaban ko eh. Diba? Pilit talaga yun. Pero ginagawa ko kasi yun ang tama. Diba? May ginawa ka kasi. Diba? Pero para sa akin, kesa naman, tadyakan kita. Ano mas gusto mo? Dito sa hagdan. May mga ganun pa. Ba't pag, kunwari, ikaw ina, gusto mo pa perfect yung ngiti ko? Shining, shimmering, splendid? Dapat nga pag pinansin ka, thankful ka na eh. Kahit pa feeling mo, paano pa, di ba? Kasi, intindihin mo rin, baka malay mo,
defense mechanism niya lang yun, o kaya naman, pangtulong niya yun sa sarili niya. Di ba? Pero ginagawa naman niya eh. Naintindihan? Kaya, huwag kang matakot mag-step. Step 1, step 2, hanggang ma-restore ulit. Di ba? Amen? Oh, ganun din sa friendship. Di ba? Hindi na tayo nagpe-French fries, Jocelyn. Di ba? Oh, try nyo munang mag-cheese stick muna. Kasi tuwing nagpe-French fries kayo, may naaalala siya eh. Di ba? Yung talagang cheese stick muna. Oh. Tapos, yung parang basta ma-restore. Amen? Amen. O minsan, may mga pagkakataong ganun. Kunwari, sa lugar naman. Dito sa lugar na to nag-away kayo. O huwag kayong magde-date ulit dun sa lugar na yon. Kasi baka maalala ulit. O, another na lugar tayo. Diba? Doon tayo mag-usap sa Rizal Park. Diba? Kasi nung nakaraan, Burnham Park. Doon nag-burn yung galit ko sa'yo. Diba? Talagang unti-untiin mo. Amen? O mamaya, sa swimming, mag-banding kayo. Talaga namang, water fight kayo. Talagang para mabalik ang friendship, ang mga relationship. Pero walang magmo-moment ha. Mga mag-aasawa lang yung ganon. Kami lang ni Ate Mer muna. Magaganon, di ba? Pero yung mga wag muna, pagkasal na. Pagkasal na. Tapos yun. Tsaka mamaya, syempre walang mali-left out. Lahat i-friend. Okay? Pag nakita, may nagmo-moment doon, may ganyan-ganyan. Lapitan nyo. Ganyan. Kaibiganin. And sabi nga, alam niya si Perry Stone, may testimony siya, na after kasi nung pandemic, gumulo daw yung church. Makinig. Gumulo daw yung church after pandemic. Pero ang galing kasi nabasa niya daw sa verse na yung sa Joel, yung I will restore to you the things that the locusts had eaten, yung parang ganon, yung mga kinain ng yung years na parang ganon, ire-restore daw niya. And alam niya, after daw nun, nagsimula siya, panay mga ganyan daw ang mga topic niya tungkol sa restoration, tungkol sa shalom. And alam niya, ang galing kasi unti-unti daw, sabi, kada daw preach niya ng restoration, pag-restore ng family, restore ng relationship kay Lord, restore ng wealth, talagang nare-restore lahat. Diba? Kaya, nung pinreach niya daw yung shalom, talaga naman breakthrough daw ang dumating sa kanya. Yun yung kung maaalala nyo, yung 2 weeks na revival niya dun sa church ni Jensen Franklin. Diba? Yun yung parang bunga nun. Na dahil dinedeclare niya, pinipreach niya daw yung shalom, yung restore, kahit siya na-bless. Diba? Nauna, ang dumating daw, 3,000, tapos naging 5,000, naging 6,000, diba? Talagang na-revive yung mga tao. And yun nga, tayo, hindi lang tayo ngayon nagde-declare ng shalom. Magde-declare na rin tayo ng shalom sa bawat isa. Kasi we want to restore everything. Diba? Na, para naman pag nag-swimming tayo, masaya lahat. Amen? Walang nang i-snap doon. Walang na, diba? Tapos pag nag-anniversary, masaya lahat. Diba? And at the same time, syempre, bumalik tayo sa prayer. Sa